Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kribo natin, heto na, inaantay ng lahat, suspendido na. Nako po, lagot Bangsamoro di nakapagpigil, binoykot si Congressman Adyong. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, ito pakinggan nyo po ang bagong statement ni President Bongbong Marcos Jr. patungkol po dito sa kanilang pangangampanya ngayong 2025 midterm election. Nako, grabe po ang mga komento, no? Sabi, nako, siraan na naman sa politika. Ang tanong, mga kababayan, sino ang nanguna? No? Sino ang nangunang manira? No? Patungkol po sa politika, patungkol po dito sa mga endorsement na to, di ba? Ini-endorse nila yung kanilang mga kandidato, pero kasabay naman nito ang paninira sa kabilang kampo, di ba? O ito mga kababayan, basahin ko po sa inyo itong naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Mula po ito sa News 5 3 hours ago. Ito mga kababayan ang sabi niya. Teka lang, i-zoom in natin ito. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., papayag ba kayong bumalik sa panahon ng lagim? Aba, malagi? Anong lagim? Kailan kaya nangyari itong lagim ito, no? Baka sa panahon ng tatay mo, di ba? Sabi niya pa itutuloy ba natin ang biyahe patungo sa isang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino? Nako. Nasaan kaya ang maliwanag, mapayapa at magandang kinabukasan sa kanyang pamumuno? Well, anyway, mga karibin natin, no? Maliwanag. Ang labo-labo mo nga isa-isahin natin to maliwanag daw. Ang labo-labo mo nga, lahat ng sinasabi mo kabaliktaran. Saan magiging maliwanag dyan? Di ba? Walang maliwanag, puro kabaliktaran ang pinagsasabi ninyo. Mapayapa? Mapayapa ba? Marami ang mga adiktos na gumagawa ng mga kalokohan. Yung ipinakita nga lang natin last time, di ba? Yung malalakas ng loob, binivideohan na nila yung kanilang paggamit. Kumakain lang sa restaurant, di ba? Hinold up. Mapayapa. Yan ang sinasabi nilang mapayapa. At magandang kinabukasan. Sana naman dito mga kabayan ang magandang kinabukasan. Hanapin nga natin. Parang wala namang magandang kinabukasan. Kasi once na sinungaling ka, no? Wala talagang magandang kinabukasan. If you lie, if you are a liar, no? Wala talagang magandang kinabukasan. Isipin mo, lulukuhin mo yung mga taong bayan, di ba? Lulukuhin mo dahil hindi natin alam kung bakit niloloko mo kami. May ebidensya tayo na talagang niloloko tayo. Nasa mga news yan. For example na lang po, yung 5,500 flood control project, no? Yung pagpasok daw ng mga pulis sa KOJC compound na walang dalang baril, di ba? Mayroon din tayong niyan, may mga video niyan. Ano pa? Yung bigas, yung bigas talaga yung pinakamatindi. Simula, yan talagang pinakamatinding hinahanap ng taong bayan na hanggang ngayon, hindi pa rin maabot-abot, no? Yung pangarap na yan. Tapos sasabihin mong, may magandang kinabukasan. Naku po, ang mahal-mahal ng mga bilihin. Maganda ba ang kinabukasan natin?
Sa totoo lang, pabagsak ang ekonomiya, lubog tayo sa utang. May maganda bang kinabukasan ang malaki at lubog ang utang na bansa? No? Hindi, nagtatanong lang kasi ito, mukhang binubudol na naman tayo eh. Tapos sasabihin niya, itong nakaitim, ito, ikano ko. Tapos ito, sasabihin niya dito. Sabi niya po, sa darating na Mayo, piliin natin ang magdadala sa atin ng mas magandang bukas. Piliin natin ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Papatawa yata ito. Ano ba yan? Pick up lines? Pick up lines ba yan? Yang pipiliin natin ang ng magandang bukas. Anong magandang bukas ang ipuro nga kayo mga mangga dyan eh. Mga mangga kayo. Ba? Mga manggagamit yung mga ini-endorso mo. Ngayon po to, February 14, 2025, mga kababayan, yan pong naging bagong pambubudol, no? Sa endorsement campaign ng bagong Pilipinas, alyansa ng bagong Pilipinas. Nako po. Papayag daw ba kayong bumalik sa panahon ng lagim? Siyempre, wala namang gustong bumalik sa panahon ng lagim. Ang tanong, kaninong panahon yung sinasabi mo? Kung kay former President Duterte yan, marami po talaga ang magre-react yan, no? Eto nga, di ko lang may pakita sa inyo, pero, teka lang, baka makita nyo. Okay, oops. Yan o. Ito, 22,000 ang tumawa. 22,000 ang tumawa. Ni isang like, wala akong nakikita dito eh. Puro tumawa, 22,000. Kasi sinabi, kawawa naman itong mga kandidato na ito. Inawanan lang po ang endorsement ng Pangulo. Biruin mo, 22,000, ni isang like, wala. Puro tawa. Naku po. Sige mga kababayan, ano po ang inyong komento dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan na po natin itong video ito. At bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mga pumirma para mapatalsik si Vice President Sara. Isa na nga bang kinarma? Mukhang rumesbak na nga ang marami sa ating mga kababayan ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresistang pumabor na patalsikin ng House of Representatives bilang Vice Presidente ang Vice President na si Inday Sara Duterte matapos makalikom sa higit sa 200 pirma mula sa 300 miyembrong kongresista. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mukhang ang isa na nga kongresistang tinamaan ng buenas pero ang karma ay ang representative ng Lanao del Sur na walang iba kundi si Zia Lotto Adyong dahil bukod sa kanya mga taga-distrito, maging ang grupo ng Bangsamoro ikinahiya na raw ang kanilang congressman. Sa isang exclusive FB post ay tila nag-viral ang pahayag ng Bangsamoro Patrol News kung saan ay kinumpirma nila na matapos nilang ihalal ang nasabing kongresista, ito lamang daw ang igaganti nila kay Vice President Sara. Hindi raw nila matanggap ang isa sa mga miyembro ng kanilang samahan ay tatraidor sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan ng kanilang tribo, mapa-Muslim man o ordinaryong Pilipino. Yan, wala na mga kababayan, no? Itong si Adyong, ano rin to sa tuwad kumata to at saka sila-sila lang naman diyan no? Kahit anong committee, sila-sila lang yung makikita mo. Oo. Wala na. Sira na yung political career ni Adyong. Yan, nilaglag na po siya ng mga Bangsamoro. Oo, pati mga ordinaryong Pilipino, sabi 'di ba kanina? Nilaglag na, hindi ka na susuportahan. Yan, kinarma na. Isa-isa na kayong kinakarma. Diba? Kasi lumalabas din naman yung mga tunay yung kulay. Yung isa pa si Doc Frasco.
di ba? Lumabas din, hindi nasusuportahan niya ng taong bayan, no? Nakita na yung mga totoong kaliskis ninyo Dahil dito ay nanindigan ng grupo ng Bangsamoro na hindi nila iboboto ang nasabing kongresistang nais mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ayon pa mismo sa ring official post ng Bangsamoro News Patrol, Dear Zia Alonto, kami po ang humalal sa iyo upang magkaroon kami ng boses sa Kongreso. Hindi po namin kailangan ng ayuda, kaya pakiusap ibalik mo na sa Romualdez ang ayuda na kapalit ng perma mo. Mas gugustuhin pa namin magutom kaysa mapatalsik si Duterte na siyang tanging nag-approve sa Bar MM. Nabasagan pa tayong mga Moro na may prinsipyo, walang iwanan hanggang kamatayan, pero sinira mo ang dignidad ng ating mga ninuno dahil lamang sa salapi. Pinaparating po namin sa pamilyang Duterte na kami mga Muslim sa buong Pilipinas ay full support sa iyo. And ngayon pa lamang daw ay tiyak na mararamdaman na ng mga kongresista ang kaba dahil sa kanilang pagpirma para mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa kabilang ginawang protesta para panawagang itigil ang impeachment laban sa Vice Presidente. Hindi daw nakinig ang mga likong opisyal ng pamahalaan at pilit na idinidikdik ang mga Duterte. Ngunit ngayon daw nila malalaman ang consequences ng kanilang ginawa or ang kabayaran sa kanilang ginawang kasalanan, dahil tulad ng Bangsamoro Group na kilala bilang solidong supporters ng pamilyang Duterte ay tila binoykot na nila ang isa sa mga kongresistang pumirma para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot-sari komento at reaction mula sa loading mga marami sa kababayan. ating mga kababayan, Ito. at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, nakakaiyak naman ang mga kapatid ng Muslim, maraming salamat sa inyo. Doon po tayo sa ikabubuti ng ating bansa at kinabukasan ng ating mga anak, apo. God bless us all. Buti po ang mga Muslim may paninindigan dito sa Pangasinan. 4 na congressman pumirma dahil ano kapalit? Dadalhin nila yang habang buhay. Mahirap kalaban ng konsensya kung meron Kasi nga mga kababayan, dinadahilan lang po nila yung yung pag-stop down ng mga project, mga ayuda. Pero itong mga congressman na to, no? Takot lang talaga silang wala silang makuha. Diba? Hindi po talaga sila concerned about their constituent. Concerned po sila doon po sa kung magkano ang makukuha nila. Wag na tayong maglokohan, no? Hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin maisip, no? Na kayong mga congressman kaya kayo pumirma dahil po takot kayo na mawalan ng ayuda for yourself, no? Hindi po para sa kasi konti lang naman yung binibigay nyong ayuda. Mas malaki po talagang ang naiaayuda sa inyo, yon. Mas malaki po ang naiaayuda sa kanila kaysa po sa mga constituent nila. Kaya talagang pipirma at pipirma yan. Naghahabulan pa nga ng pumirma man sila. Nako, magsama-sama na kayong mga
250 na Congress laban sa 32 million. Doon po tayo sa kabubuti ng ating bayan, ng mga anak, apo at apo ng mga apo. Mabuhay Bangsamoro, maraming salamat. Good luck and God bless you as all. Soon malaya at masaya na Isla Ala. Salamat mga kapatid, mabuhay nga mga Muslim. Huwag natin iboto ang naparating po namin sa pamilyang Duterte. Ang weak mo na. Kiko matching. May patama nga ba kay VP Sara? Marami po ba ang nagsisisi ngayon? Si Kiko wala pong nagawang masama. Wala po siya ninakaw. Masakit po ba na hindi si Kiko ang naging presidente? Feeling ang puto. Marami po ba ang nagsisi ngayon? Alam mo, Sharon, ang pinagsisisihan lang naman namin ay binoto namin yung presidente. Pero hindi kami nagsisi na hindi namin binoto yung Kiko matching mo. At hindi kami nagsisisi na ang Vice President si VP Inday Sara. Proud pa nga kami. Dapat nga presidente siya eh. Grabe naman tong si Sharon Cuneta, mga kaubayan. No, grabe naman po siya sa kanyang feelings, no. Feeling mo lang 'yan, Sharon, na nagsisisi ang wala pong pagsisisi ang taong bayan na hindi nanalo ang asawa. Tuwang-tuwa pa nga kami. Kaya don't expect, no. Alam ko tatakbo yata ngayon, di ba, senador. Sige nga. Sige ngayon. Subukan natin kung manalo siya senador, no? Saka alam mo, Sharon, sayang no. Marami po ang fans nito, no? Na pwede sanang bumoto sa kanyang asawa. Kaso nga lang yung asawa niya ay nasa ibang planeta. Di ba? Nasa ibang planeta po eh. Kaya, well, anyway. Asawa niya talaga. Kaya kailangan ipagtanggol niya yan eh. No? Asawa is asawa. So wala tayong magagawa dyan, mga kababayan. So intindi na lang po natin si Sharon Cuneta. Pero kung sasabihin mong nagsisi na ba ang lahat? Dahil hindi nanalo yung asawa niya, well, hindi po nagsisisi and we are very happy, no? Yung lang kasi nabudol talaga kami ni President Bongbong Marcos Jr. Gaya nga po ng sinasabi ni Mr. Real Talker, no? Nabudol lang tayo. Dapat talaga si VP Sara ang naging presidente, no? Para walang pagsisisi. Sana continue lahat ngayon ng mga build project at maybe mas umunlad pang Pilipinas at maliit lang siguro, no, yung mauutang yan ha. Kasi ngayon yung legacy ng PBBM admin pataasan ng utang pataasan ng utang. Kung sino yung pinakamataas na utang, okay, pasok. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Pasensya na po kayo, medyo nag-loading kanina, kaya yan. Alright, sa susunod bawi tayo. Alright, okay. Maraming salamat po. Sama na ang bayan ko sa nakaw na